Para sa akin, okay naman na kumuha niyang pasalo as long na walang cash out. And syempre, dapat dumaan sa legal na proseso na pumayag yung may-ari ng kotse, which is yung bangko o yung pinagloanan muna, na tinatransfer na sa akin yung loan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong na-receive na question na related sa pasalo kotse at kung okay daw ba yun. Okay, sige, anayin natin, sagutin natin yan. No? Ito, personal opinion ko lang to, no? Pwede namang mali yung opinion ko, pero sa mga nag-iisip o ino-offera ng ganyang mga klase ng transaction, pag-isipan nyo lang mabuti. Kasi ito yan, okay naman na kumuha ng pasalo as long na walang cash out. Kasi nga, ang nagiging problema sa nakikita ko sa maraming pasalo, may cash out. Ang problema kasi nun, ito sabihin na natin binili mo na, niloan nila yung kotse, di ba? Kinuha nila yung kotse. So, nag-down payment naman sila doon, yes. At binabayaran nila yon. Ang problema nun, tinatransfer na nila yung responsibility sa ibang owner. So, syempre, pag nagbibigay ka na ng responsibility sa iba, may certain lugi talaga sa'yo yun. So, yung sabihin na natin yung pinandown mo doon at yung pinambayad mo doon every month, don't expect na mababalik pa sa'yo kahit papano. Kasi nga, binibear na nung iba yung consequences. And yun nga, dapat kasi yan, dumadaan talaga sa legal na proseso. So, ang gagawin talaga dyan, pupunta kayo sa bangko, and yun nga, itatransfer yung loan para sa isang another na pangalan. Kasi kung sasabihin natin na usap-usap lang, dokumento lang, at hindi naman mismong yung financial institution o yung bangko yung nag-approve, mahirap yan. Walang assurance dyan. Kasi ito yung consequences sa mga seller pag tayo ay nagpapasalo. Once na nasira yung sasakyan or nabangga yung sasakyan, there's a big possibility na pwedeng iwanan yan nung bumili sa inyo ng kotse. At pag iniwanan yan at hindi na binabayaran yung monthly, sadly, talong-talo yung seller dyan. 'Di ba? Talong-talo yan. Kasi 'di ba kung iisipin niyo, nagbabayad ka na, hindi nababayaran yan yung monthly niyan. So, ikaw na yung magtutuloy niyan. Ang problema, sira yung kotse. So, napakahirap dun sa seller. Now, dun naman sa bumili, okay, o dun sa nag-own na bago, no? Syempre, dapat maganda rin na siguradong mapapasayo yung kotse. Tandaan natin, pag ang kotse ay naka-loan, initially naka-encumbered yan or pag-aari pa lang yan ng bangko. So pwedeng hatakin yan ng bangko once na may nakita silang hindi kayo nagbabayad. 'Di ba? So yun yung consequences din nung pagkuha ng pasalo. So hindi mo alam, baka hindi updated yung payment nung nagbebenta sa inyo. Tapos nandiyan na sa'yo, ini-enjoy mo na, biglang may lumapit na lang sa'yo, hindi naman updated yung payment yan, hihilahin na namin yan. Wala kang magagawa dun. So paano pa makukuha yung pera mo? At doon naman sa mga seller din, sa mga nagbebenta ng pasalo, huwag kayong mag-expect na meron kayong makukuha pa. Kasi once na nasa inyo na yung kotse, yung value niya bumababa through time. O araw-araw bumababa yung value niyan. Sabihin na natin, kahit di mo ginagamit yan, para mo nang nirerentahan niya ng 500 pesos every day. So sabihin na natin, in 1 month, 15,000. Parang ganun lang naman yan O di yun ay parang rental mo. Kahit sabihin mo pang, nasa garahe ko lang naman yan, di naman tumatakbo yan walang, ganun talaga. And kumbaga, inililipat mo yung responsibility sa iba. So, para hindi ka na magbalik ng kotse, para tingin mo, para hindi ka na rin magka-problema doon sa bangko, mas madaling paraan nga naman yan. Pero yun nga, so sa mga seller, ingat. Okay? Baka yung sumalo ng kotse ninyo, barubal din magbayad, hindi nagma-monthly, magugulat ka na lang, meron ka ng may kotse ka nang nahila at may hit ka na, and there's possibility na mahihirapan ka nang mag-loan in the future. Now, dun sa mga bibili naman, mas maganda dumaan kayo sa legal na paraan. Kumbaga, magpaalam kayo sa bangko na ikaw na yung bagong maghuhulog ng kotse, at may certain process naman yan, may mga documents lang naman nahihingin sa inyo yan. So, kung nakita naman nila na capable naman kayo magbayad, kompleto ka naman ng dokumento, may ta-transfer naman sa'yo yan. Yun na yung pinaka Pero sa iba kasi, talaga, ang ginagawa dyan, yung ibang may pera talaga, dahil kung ayaw na nila yung kotse, like nag-upgrade sila,
or medyo hindi nila na-trip yung kotse, bina-buyout na lang nila. Tapos pagka-buyout nila, tsaka nila ibebenta. Ganun talaga yung ginagawa. Pero yung iba naman, pinapasalo. Ang problema nga lang talaga doon sa pagpapasalo, ang laki nung risk doon sa unang nag-loan. Talaga, ang laki nung risk. Kahit ako parang hindi ko kaya kasi ang hirap nga doon yung pag nabangga yung kotse or nasira yung kotse na malaki na yung damage, pwede nilang iwanan yan eh. So pag iniwanan nila yan, ako as nag-loan yan, ako yung responsibility dyan. So ang ending, ako yung mamumblema dyan. So pwedeng nagbabayad ako ng kotse na hindi ko naman na nagagamit dahil sira na yung kotse. 'Di ba? So ang laki ng risk. Now, doon naman sa mga bibili, mahirap pa rin. No, mahirap pa rin sa ano ninyo, sa side ninyo, lalo na kung magka-cash out kayo. Kaya nga minsan actually merong ako dating na komenta ng ganyan. Sabi ko, magpapasalo ka tapos nag-expect ka ng ng bayad pa sa inyo. Dapat wala na 'yan. Wala nang bayad kasi sasaluhin ko na nga yung responsibility mo na hindi ka makabayad eh. Tapos gusto mo may cash out kasi sabi niya, hindi malaki kasi yung down payment ko eh. Kahit malaki pa yung down payment mo. Ang ano naman diyan, kumbaga, nirentahan mo na yung kotse. Sabihin mang hindi mo natapos, kahit nandyan lang sa garahe mo yan, low mileage man yan, kung nasa custody mo yan, nasa garahe mo yan, ginagamit mo yan, everyday, bumababa yung value niyan. Kaya dapat wala nang cash out. Oo, yun. Although, ito may mga, rin kasi, may mga tao na kayang magbayad ng monthly, unfortunately, wala silang proper document. Kaya, yung iba, yan din yung hinahabol na kumbaga capable naman ako mag-monthly niyan. Ang problema, wala talaga ako mapakitang document para ma-paid yung kotse na yan. So doon na sila napipilitan na magpasalo. Pero yun nga, hindi siya highly recommended. Okay? So kumbaga kung sa akin na lang ang pag-uusapan, okay naman kumuha ng pasalo pero dumaan kayo sa tamang proseso. Pero kung under the table yung proseso niyan, pag-isipan yung mabuti kung dapat nyo bang kuhanin. Ayun nga, sabi ko nga, magpaalam kayo sa bangko na kayo na yung bago maglo-loan at i-check nyo rin bago nyo kuhanin na sana wala siyang pending na payment para at least hindi ka magugulat na biglang hahatakin na lang yung kotse sa'yo. Tapos yun, ihanda mo na yung mga document mo, then possible ka pa rin i-CI dyan at itigtignan kung capable ka bang magbayad. Pero kung wala kang proper document, well, pwede kang mag-take ng risk. Pero napaka-risky mga paps. So, hindi ko siya talaga recommended. Mas better na lang na kung sakali mang hindi nyo na mabayaran yung kotse o hindi nyo na gusto yung kotse, pwede nyo namang ibalik yan. And I think, as far as I know, mas, hindi ganong kalaki yung problema niyan sa credit score ninyo kesa naman dun sa mahatakan kayo ng kotse. Okay? So, yun mga paps, no? Kasi sana inaalagaan din yung pangalan natin sa mga bangko para at least kung sakali man na maglo-loan tayo in the future, mas madali yung proseso. Kasi pag nakita naman nila na good payer ka, napakadaling mag-loan ng kotse. Yan ang reality. Minsan nga, katatapos pa lang ng kotse mo, o-operan ka na kagad yan. Sir, 1 hour process, 1 to 2 hours process, approve yung kotse mo. Ganun lang kabilis pag magaling ka magbayad. So, yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea. Sorry dun sa mga pwedeng masagasaan. I hope you learn something on it. Kahit konti, hindi naman tayo masyadong expert dyan. Pero sana nakakuha kayo ng konting idea. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.